Magandang hapon po, gabi na rin po sa isa't isa. Magandang gabi po. Ayan, malapit na po ang Christmas at sa linggo ay December 1 na ba? So, kamusta po ang bawat isa? Itong nakaraang linggo po ay mayroon tayong bagong topic at napakaganda ng topic na yun at very timing po kasi itong mga kapanahonan pong ito ay kailangan po natin ng mga napag-aralan natin. At yung napag-aralan po natin ay itong week na to is, ano po sabi niya, the humble exalted by God. Diba po? So sabi niya, ang mapagkumbaba ay itinataas ng Diyos. So, praise the Lord. Amen po, medyo nagkaroon po ng technical, no? So, balik po tayo. Sabi niya po, doon sa ating pinag-aaralan ay the humble exalted by God. So, yung 8 men of God ay pinakita kung paano yung kababaan ng loob nila. At isa doon ay si Joseph. At sabi ko nga po kanina, ay kung tuusin si Joseph, pwede siya magtanim ng sama ng loob sa mga kapatid niya at maging sa kanyang ama, no, kay Jacob. Pero ano pong ginawa niya? Sa kabila ng mga dinaanan niya, binenta siya, ang dami niyang along the way ng kanyang paglilingkod sa Diyos, ay ang dami niyang nangyari sa buhay niya. At habang naglilingkod siya, nandun pa rin yung puso niya sa kanyang pamilya. At nung dumating yung time na magkaroon siya ng chance na maabot, amen, ang kanyang mga pamilya, kanyang mga kapatid, ay hindi na siya nagdalawang isip. Doon pa lang po makikita mo na yung kababaan niya ng loob. Pwede naman siya magmalaki na, dati ginawa niyo sa akin ito. Pero hindi po Ang ginawa niya ay ni-reach out niya yung kanyang mga kapatid. Amen po. At katulad din po ng iba kay David, amen po. At ang isa po dito na example din ay yung kay Joseph. At isa po ay yung kay Jesus. At minsan po nakikita po natin si Jesus po ay nagpakumbaba sa Ama. Siya yung nagpakumbaba, siya yung sumunod sa Diyos. Even though siya po ay Diyos din. Ang isa po doon ay yung ipako siya sa krus. Ay isang pagpapatunay, nagpapakumbaba po sa Ama. At hindi lang po yun. Hindi lang po sa Diyos natin ipakikita ng ating pagiging humble, ang pagiging humility, kundi sa tao. Sa tao na kasama mo ngayon. Yung sa tao na lagi mong kadikit. Sa tao na minsan inaayawan mo siya. Pero maglingkod sa Kanya. Dahil doon sa ayan. Andito naman po kami ulit. Ayan po. So, balik po tayo. Pasensya na po, nagkakaroon po ng technical yung aming internet dito. So, balik po tayo. At ang tinatawag ng Diyos, amen, ay may mga mabababang loob. Walang pride, amen. Hindi nagkakaroon ng bitterness sa puso. Amen. Ang tinatawag ng Diyos sa paglilingkod. Alam ng Diyos na sila ay magiging matapat na lingkod, yung men of God. At ang bawat sayo, amen. Kaya tayo ay itinataas ng Diyos. Hindi po sa posisyon. Kasi kung yun lamang ang magiging dahilan, amen, yung po ay hindi aagrihan ng Diyos. At sabi nga niya, habang ikaw ay nasa baba, ikaw naman ay tinataas. At yung men of God na yan, ng 8 na yan ang isa sa example para tayo ay maging huwaran. No? Maging huwaran natin sila. Ang pagpapakumbaba po ay unang-una ay sa Diyos. Sa way of pananalangin. Kung ikaw ay nananalangin everyday, isang sign niya ng pagpapakumbaba sa Diyos. Isang sign na pagsusumamo mo sa Diyos. Ang pagpapakumbaba ay nakikita at isa sa way nito ay ang pananalangin po natin. Alam niyo po, paano tayo mananalangin? Ang sabi niya po, ang isang humble heart sa 1 Peter chapter 5 verse 6 says, therefore, humble yourself under mighty hand of God, that He may exalt you at the proper time. There are no shortcut to true exaltation, something only God can bestow. What is sure is that those who are humble in heart will, at the proper time,
be exalted. At sabi niya po sa Tagalog, kaya't kayo'y magpangabahaba sa ilalim ng kapangyarihan, kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. Alam niyo po, darating ang time sa pagiging mababa mo, yung desire ng puso mo, darating yon at ibibigay ng Diyos. Makikita ng Diyos ang buo mong puso. Kapatid, ang isang mababa, amen po, ay isang way para ikaw ay magkaroon ng matupad ang desire ng puso. Especially sa ministry, mga kapatid. Kung lagi kang mababa, alam ng Diyos yun. At yung desire ng puso mo. At makikita ito sa pagsunod mo, unang-una po, sa unang sinabi ko ay ang pananalangin. Ang isang pananalangin po ng isang Kristiyano ay isang tanda ng ikaw ay mayroong mababang puso. Sa prayer po ay may pagpapakumbaba sa Diyos. Pag-amin sa mga pagkukulang, pag-amin sa mga kamalian, at willing magpakorek ay sign ng kababaan ng loob. Ulitin ko po. Sa prayer na may kababaan sa Diyos, pag-amin sa mga pagkukulang at pagkakamali, at willing magpakorek ay sign ng kababaan ng loob. Dahil sa pananalangin, natuturuan tayo ng Diyos. Bakit? Kasi nakakapag one and one ka sa Diyos. Nakaka-worship ka sa Diyos. Nasasabi mo sa Diyos, eto Lord, ito yung puso ko. Kahit nasasaktan ako, Lord, gusto ko maging mababa sa harapan mo at sa mga kasamahan ko. Kahit minsan nakala ko, nandun na ako sa babang baba, pero salamat kasi tinataas mo. Ang mga panalangin yan po ay nandun sa puso mo at yun ay nakikita ng Diyos, kapatid. Katulad nila David, nila Joseph, nila Daniel. Ngayon po, sa kabila ng lahat, unfair situation, unfair na pakikitungo, pero kung nandun pa rin yung kababaan mo ng loob, andun ang pagtaas ng Panginoon. Nandun na makikilala mo ang tunay na paglilingkod ay ang pagkakaroon ng isang mababang puso. At dahil dyan, tayo po ay tinawag na finisher at hindi po quitter. Tayo po ay tinawag na finisher at hindi quitter. Sa kabila ng lahat, ang kailangan ng Diyos ay ang mababang puso, at mapakumbabang pag-attitude sa lahat ng ating ginagawa. Sa sitwasyon po natin, kailangan ng Diyos ang kababaan natin para may dahilan siya para po tayo ay may taas. Yan lamang po, at ito po si Pastora Ellie. Amen. Salamat, Pastora Lea. Magandang gabi po muli sa bawat isa sa atin. At itong isang buong linggo po ay napakaganda po ng ating natutunan. Ito po yung pagiging humble and being humble, you are exalted by God. Ang mapagpakumbaba ay tinataas ng Panginoon. Ito po yung sinasabi ng humility. At alam niyo po ba na ang humility, ang humility, ang pinaka-opposite po nito, is pride, O pride, ang opposite is humility. At minsan, yung nga po, nakita natin yung mga character sa Bible na inisa-isa sa atin itong buong linggo na nagpakita ng pagpapakumbaba. At may mga nakita tayong aral na ating po pwedeng mapulot ito't lakaran sa ating buhay Kristiyano. Nawa po itong topic na to ay maging isang magkaroon ng manifestation sa bawat isa sa atin. Pero minsan po kasi ang napakahirap, may mga sitwasyon na napakahirap magpakumbaba. Lalo na pag alam mo po na tama ka naman, pero hindi po pwedeng magawang makapagpakumbaba. Pero alam niyo po ba, kung hindi ka marunong o hindi mo magawang magpakumbaba, ano po ang nagahari dito? Dahil iyan sa pride. Kaya nga pride ang opposite ng humility, ng pagpapakumbaba. Ano ba itong pride na to? Kaya hindi mo magawa na magpakumbaba. It's all about self.
yung sarili mo. Amen po. Kasi yung self na tinatawag is self for your glory, self-importance, yung self-will mo. Ito minsan yung ego natin na hindi natin maibigay sa Panginoon. Meaning, edging God out. Ito yung kasalanan na ayaw ng Diyos, yung pride. Ano po? Kaya nga sabi niya dun sa 1 Peter chapter 5, verse 6, sa New English Translation. Basahin ko sa English po, maganda. And all of you, clothe yourself with humility toward one another. Because God opposes the proud, but gives grace to the humble. Amen po. At dun po sa verse 6 sa King James Version, humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Amen po. Makikita po natin na ayaw ng Diyos yung taong proud, umapride. Ano po? At sabi niya, yung humble is nanggagaling sa grace of God. Amen po. At sabi nga niya ganun dito, mag-humble kayo sa Panginoon at sa tamang panahon, tataas ka ng Panginoong Diyos. Ano po? At makita po natin na yung humility, sabi naman niya, is thinking about ourselves less. Hindi yung ibig sabihin, iniisip mo yung sarili mo na maging mababa. Ano po? Lahat ay merong dapat tayo yung tinatawag na mapagpakumbaba kasi pag meron tayong pagpapakumbabang espiritu, hindi natin masasabing lahat ito ay nanggaling sa'yo. Ito ay lahat ng accomplishment mo, lahat ng nasa iyo ay galing sa Panginoon. Kaya kailangan tanggalin natin yung tinatawag na ego. Amen po, o yung pride. Dito po sa Lucas chapter 18, verse 9 to 13, tingnan natin ang talinghaga na ikunento ni Jesus tungkol sa Pariseo at sa Publikano. Dalawang taong nanalangin sa templo, no? Panalangin ng Pariseo, ito po yung religious leader, ano po, at yung panalangin ng Publikano, ito yung tax collector. Ano po? Basahin ko po sa inyo, ang sabi niya, sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. Dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at yung isa na may Publikano. Ito nga po yung sinasabi ko kaninang religious leader at yung tax collector. Sabi niya po rito, verse 11, tumintig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba. Mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng Publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. Yan po ang panalangin ng isang taong proud sa sarili. Amen po. Yan yung nagkaroon ng pagtitiwala. Nagtitiwala siya sa sarili. Mayroon siyang katuwiran na sarili niya ang tinitignan niya. Pero napakaganda ang isang panalangin ng isang Publikano. Siya ay isang tax collector at ano po ang panalangin niya. Samantala, sabi sa verse 13, ang Publikano'y nakatayo sa malayo. Hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadakukan ng ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, sabi niya dun sa verse 14, sa dalawang panalangin ito na lumapit sa Panginoon, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ang isang Publikano, sapagkat siya'y lumapit ng may pagpapakumbaba sa Panginoon. Sa paglapit natin sa Panginoon, kailangan natin ng pagpapakumbaba at kailangan nating makita na tayo ay makasalanan, na tayo ay hindi karapat-dapat sa Panginoon. Hindi katulad ng isang taong,
Amen po, yung religious leader na ito, itong Pariseyo na ito, lumapit. Nakala mo ay proud na proud sa kanyang mga ginawa. Minsan may mga tao sa atin, at madalas na nangyayari ito sa atin, ang panalangin ng Pariseyo ay tignan niyo po, sabi niya, ako po, sabi niya dito, ay hindi katulad ng iba, magnanakaw, mandaraya sila. Amen po, mga ngalun niya. Ako po, nagbibigay pa ako ng doubling tithes ko. Amen po. Minsan tinitignan natin yung pagkakamali ng iba. Minsan nakikita natin yung mga criticism, magkikriticize tayo sa mga iba. Nakikita natin ang hindi mga gandang ugali ng iba. Meron tayong mga nakikitang hindi karapat-dapat sa iba. Amen po. Pero ang isang tax collector na ito, yung publikano, halos nahirapan siyang lumapit sa Panginoon at nandoon yung paglapit niyang pagpapakumbaba na itinuring niyang, inari niya yung sarili niya na isang makasalanan at lumalapit sa Panginoon nang mayroong pagpapakumbaba. Nakatingin tayo minsan doon sa pagkakamali ng iba, pero yung pagkakamali po natin, hindi natin makita. Pero ang sabi ng Panginoon, sa verse 14, ang sabi po dito, sa verse 14, sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalugdan ng Diyos. Yung taong handang makita ang pagkakamali, yung taong handang makita na siya ay makasalanan, yung taong handang makita na wala siyang magagawa kung wala ang Panginoon at kaya niyang magpakumbaba sa harapan ng Panginoon ay kinalulugdan ng Panginoon. At ang taong handang magpakumbaba ay mararanasan niya ang kaligtasan sa Panginoon. Ngunit ang taong proud sa kanyang sarili o hindi marunong magpakumbaba, hindi niya mararanasan ang kaligtasan. Bago po tayo lumapit sa ating Panginoong Diyos, nandoon na ang pagpapakumbaba, pag-admit na tayo po ay makasalanan. At gayon din po sa ating mga kapatid. Ano po? Na kailangan natin, sabi niya rito, sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa, sabi niya dito, ay itataas. Amen po. Makita po natin sa mga napag-aralan po natin na mga karakter, ang dami po nating mapupulot na wala pong makikitang isang magiging maayos na buhay ang isang taong mapagmataas, ang isang taong hindi kayang i-correct, ang isang taong hindi kayang magpakumbaba. Sabi nga po sa mga napag-aralan natin, kahit napakagaling mo na, kahit napakatalino mo na, kahit napakayaman mo, kung hindi mo kayang magpakumbaba, sabing ganun ng Panginoon, hindi ka niya itataas. Sa pagpapakumbaba natin, sabi ng Panginoon, siya ang magtataas sa atin. Tulad ng isang tax collector na ito, ang isang publikano, lumapit siya sa Panginoon na may pagpapakumbaba. Kaya nga sabi niya, ang lalaking ito'y umuwing kinalugdan ng Diyos. Ngunit ang isa ay hindi. Hindi. At sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay siyang ibababa at ang nagpapakababa ay siyang itataas ng Panginoon. Ang promotion po ay galing sa Diyos. Amen po. Ang lahat po ng ating tinatamasa ngayon ay galing sa Panginoon. At kung anong meron ka ngayon ay galing sa Diyos. Maruto lang po tayong lumapit sa Kanya na may pagpapakumbaba at ganun din po matuto lang po tayong tanggapin natin ang ating mga kapatiran, iyon po na may pagpapakumbaba sa puso natin. At sa lahat ng ating mga ginagawa, mas maganda sa mga example na ipinakita sa atin, ang mas bumababa, magpakababa, iyon po, dahil ang Diyos ang magtataas sa bawat isa sa atin. Yan lang po ang aming may-share. At ngayon po tayo ay sama-samang magpuri at manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord, kami po ngayon ay lumalapit. Hihingi ang tulong mo, O Diyos. Saan nanggagaling
ang tulong ko. Panginoong Jesus, ako ay hingin mo, pag-asa ko ay sa iyo. Nagtitiwala ako, pag-ibig mo lagi ang sandigan ko. Minsan pa, saan manggagaling? Saan manggagaling ang tulong ko? Iyo, magtitiwala ako, pag-ibig mo lagi ang sandiwagin ko. Hallelujah, Lord. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Yes, Lord, ikaw yung kalakasan namin. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Jesus, ikaw ang liwanag. Sa Pinoy, bakit mo'y pag-asa? Sa lahat ng tumatawa, Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, kapit mo'y pag-asa. Yes, Lord, ikaw yung pag-asa namin. Sa lahat ng tumatawa, Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Ang ngalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Hallelujah. Glory for your name, O God. Hallelujah. Oh Lord, Praise you, Jesus. ngalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Lord, ikaw ang kalakasan namin. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Singan mo ang tatawagin
ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Ngalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Praise you, Jesus. Yes, Lord, hallelujah. Ang pangalan mo lamang, Panginoon, ang patuloy naming tatawagan, O Diyos. Dahil sa pangalan mo'y may kapangyarihan, Panginoon. Yes, Lord. Kaya sa pangalan mo na iyong anak na sa Jesus, O Diyos, malapit po kami sama-sama dito sa Rema Evangelistic Church International. Nagkakaisa, Panginoon. Itinataas ang aming bansang Pilipinas sa iyo, O Diyos. Nakita niyo, Panginoon, ang mga leader po namin, ang mga may katungkulan, Panginoon, ang mga inatasan mo, Panginoon, hallelujah, na mamuno, Panginoon, sa bansang ito. Yes, oh God. Ibigay niyo po yung pagkakaisa sa kanila, Panginoon. Yes, Lord. Ibigay niyo po yung pang-uunawa sa bawat isa, O Diyos. Yes, oh God. Ibigay niyo po, Panginoon, O God, yung humble heart, Panginoon. Yes, oh Dahil God. sinabi mo, if my people shall humble themselves and pray, I will heal their land. Panginoon, maraming salamat dahil alam po namin mahal mo ang bansang Pilipinas. Yes. Huwag mong hayaan na magkagulo, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Yes, oh God. Kundi, Panginoon, pag-isahin mo ang kanilang puso at isipan ng Yes, aming Lord. mga pinuno, mga leader namin, Panginoon, ang mga Yes, oh God. namumuno sa bansang ito, O Diyos. Yes, Lord. Iisang layunin na kundi ang may tataas ang iyong dakilang pangalan lamang, Panginoon. Yes, oh God. Magdala ka ng mga manggagawa mo, Panginoon. Hallelujah. Upang maibahagi ang iyong salita, O Diyos, sa kanila, Panginoon. Yes. Salamat sa mga leaders po namin, mula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang katungkulan. Ibigay niyo po yung pagmamahalan, pagkakaisa, O Diyos. At winawasak namin sa tanas ang lahat ng mga ginagawa Yes, mong sa distraction, pangalan ni Jesus, kaguluhan in Jesus' sa bansang name. Pilipinas. Sa pangalan Walang ni pagkakaisa Jesus, sa in pangalan ni Jesus' Jesus ay winawasak namin. Sa Ang pangalan spiritong ni Jesus. pride ay winawasak namin. Sa Korupsyon pangalan ni sa Jesus' pangalan ni name. Jesus Jesus' name. ay winawasak Jesus' namin sa pangalan ni Sa Jesus. pangalan ni Jesus. Hindi namin ito pinahintulutan sa pangalan ni Jesus. Nagpapakawala kami ng pagmamahalan, pagkakaisa, Yes, Panginoon, oh God. katapatan sa paglilingkod, Oh, praise. Panginoon, Yes, O oh Diyos, hallelujah. Ingatan niyo po sila, Panginoon, ang mga leader namin na Panginoon, hallelujah, na makapag-desisyon, Panginoon, makapagplano na naaayon sa iyong kalooban, Yes, Panginoon. oh God. Patuloy niyo po i-heal, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, Yes, O Lord. Diyos, sa mga leaders po namin, sa mga, hallelujah, inatasan niyo, Panginoon, sa gobyerno, Panginoon, at bawat Lord. departamento, Panginoon. Lord, pakialaman niyo po ito, Panginoon, maghari, Yes, Panginoon, oh God. ang Yes, Lord. pag-ibig sa bawat isa, O Diyos, sa pangalan po na iyong anak na si Jesus. Yes, oh God. At winawasak din namin ang false religion, Yes, false sa pangalan ni doctrine, Jesus. sa In pangalan ni Jesus' Jesus. Kawalan Sa ng pangalan ni pananampalataya, katigasan ng puso, Sa pangalan ni sa Jesus. pangalan ni Jesus ay winawasak namin. At Sa patuloy pangalan namin ni Jesus. pinakakawalan sa pangalan ni Jesus ang salvation, shame, and repentance, O Yes, Lord oh God. God. Yes, Hallelujah, Panginoon, na mataas ang pananampalataya, ang Yes, paghanap, Panginoon, sa iyo, O Panginoon Yes, Yesu oh God. Kristo, O God. Salamat sa kaligtasan spiritual ng bansang Pilipinas, Panginoon, sa Amen. pangalan Yes, ni Jesus, Lord. O God. At binawasak din namin anumang klase ng trahedya, Sa pangalan kaguluhan, ni sa Jesus, pangalan ni in Jesus' Jesus, name.
mga bagyo, lindol, winawasak namin, sinusuway namin ito, hindi namin tinatanggap ito sa pangalan ni Jesus. Pinapalayas namin kayo sa pangalan ni Jesus. Lahat ng mga pinabalak mo na sirain ang bansang Pilipinas sa tanas, you get out in this place. Ang kahirapan, kawalan, kasalatan sa pangalan ni Jesus ay winawasak namin. In Jesus' name, ang bisyo, droga, sa pangalan ni Jesus, illegal gambling, sa pangalan ni Jesus, ang mga addiction, sa pangalan ni Jesus, ay winawasak namin. Sa Jesus' pangalan ni name, Jesus. lahat ng makakasira sa katawan ng mga tao dito sa bansang Pilipinas, ay winawasak pangalan ni namin. Jesus. Sa pangalan ni In Jesus, Jesus' name. nagpapakawala kami, Panginoon, O Diyos, hallelujah, ng prosperity, Panginoon, sa bansang Pilipinas, Panginoon. Yes, Ang oh kaluwagan, Panginoon, ng mga bilihin, Panginoon, hallelujah, O Diyos, hallelujah, sa mga pangangailangan ng bansang Pilipinas, Panginoon, lalo yung abundant blessing mo, Panginoon, dahil pangako mo yan sa mga anak mo, O Diyos, sa pangalan mo na yung anak na si Jesus, O God, that you will provide, Panginoon, according to your riches and glory by Christ Jesus, O Lord. Panginoon, nagpapakawala rin po kami, Panginoon, O Diyos, hallelujah, ng kabanalan, Panginoon, O Diyos, hallelujah, nagpapakawala kami ng good weather, Lord God, protection mo, Panginoon, sa bansang Pilipinas, O Diyos, sa pangalan po na yung anak na si Jesus. At maraming salamat po, Panginoon, hallelujah, sa patuloy na pag-iingat mo, Ate God, sa bansang Pilipinas. Pinagkakatiwala po namin ito sa iyo, Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, O God. Tinataas din po namin ang aming mga kapatiran, mga kapastoran na nagbibigay ng mensahe, Panginoon, dito sa Rema Hills, O Lord God. Lord, maraming salamat sa mga mensahe niya na siyang nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin, O Lord God. Dalangin po namin na patuloy niyo po rin silang ingatan. Ang more revelation pa, Panginoon, na ibigay niyo sa kanila, Panginoon, sa aming kapastoran, ang kanilang ministeryo, ang kanilang pamilya, pagpalain mo din po, Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. At maraming salamat, Panginoon, dahil sa bawat maririnig namin ay maging bilin ito sa bawat isa at matupad namin, malakaran namin, Panginoon, ang perpektong kalooban mo sa bawat isa, O God, at dito sa Rema, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lord, dinataas din po namin, Panginoon, ang mga under construction, Panginoon, ng mga simbahan. Tunay nga, Panginoon, ikaw po ang siya nagbubukas, ikaw din po, Panginoon, O God, aluloy ang nagsasara. Lord, dalhin mo ang aming mga pangyapak, O God, doon sa lugar na itinalaga mo para sa amin, O Diyos, at ang mga kaluluwa na ibinigay mo para sa amin, O Diyos. Dalangin po namin na ikaw din ang mag-provide, Panginoon, sa lahat ng mga pangangailangan, sa mga under construction, Panginoon, ng mga simbahan. Lord, salamat po, Panginoon, dahil ma-occupy po namin Luzon, Visayas, and Mindanao, Panginoon. Yes, We Lord. claim it, O Lord God, dahil binigyan mo kami ng vision, O Lord God. Hallelujah, na 1,000 churches, O God. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, na tunay nga, Panginoon. Magtatayo kami ng simbahan. Hallelujah, dahil ito ang mission and vision namin that we have a praying church. Hallelujah, in every town, in every cities, in every municipalities, O Lord God. Sa pangalan po na yung anak na si Jesus, O Lord God. At Panginoon, tinataas din po namin sa pangalan ni Jesus, O God, ang mga kapatiran namin nasa abroad, Panginoon. Patuloy niyo po silang ingatan din, Father God, na sila ay maging ambassador mo, Panginoon. Hallelujah, na dalangin po namin sila ang maghatid ng iyong mensahe doon, makapagtayo, Panginoon, ng simbahan doon, ng Rema, Panginoon. Hallelujah, at ang kanilang mga pamilyang iniwanan dito, Panginoon, i-bless niyo rin po, ingatan, Father God, sa pangalan po na iyong anak na si Jesus, Lord God. Panginoon, sa pangalan po na iyong anak na si Jesus, maraming salamat po sa mga prayer request ng aming mga kapatiran, O God. Lord, na ngayon palang, Panginoon, ay nakalista sa kanila, Panginoon, o sasabihin ng kanilang bibig, Panginoon, ngayon pa lang ay nagpapasalamat na kami sa kasagutan, Panginoon. At Lord, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, sama-sama po kami, Vice President, Panginoon, ng aming Sister Maribel, Panginoon, hallelujah. Nakikita niyo po, Panginoon, ang kanilang sitwasyon ngayon, Panginoon, hallelujah. Lord, tulad ng panalangin ng aming
kapatid, Panginoon, na Sister Maribel at ang kanyang buong pamilya at lahat kami dito sa Rema, Panginoon, Yes, oh na God. pinanghahawakan, Panginoon, ang Yes, iyong mga Lord. salita. Yes, Na Lord. tunay nga, Panginoon, mula dun sa mga sugat, latay, Panginoon, bugbog na naranasan mo, mga hampas, Panginoong Yesus, Yes, Lord. hallelujah, para sa aming kagalingan. Yes, oh God. Hallelujah, Panginoon, ang pabor Yes, na oh God. nanggagaling sa iyo, Hallelujah. Panginoon, para, Panginoon, sa aming kapatid na Sister Maribel, Panginoon, hallelujah. Lord, si Uge, Panginoon, na nawa, Father God, hallelujah, ay mawala na ang bara, hallelujah, at Yes, dumaloy in sa Jesus' name. pangalan ni Jesus, Amen. Yes, ang dugo Lord. sa kanyang paa, sa Yes, pangalan oh ni God. Jesus. Yes, oh Lord. Dadaloy ito, Panginoon, Amen. hallelujah, dahil ang nais mo, Panginoon, o Diyos, Yes, ang oh iyong God. anak ay makalakad ng maayos, Amen. Panginoon. Yes, Sa Lord. pangalan ni Jesus, nagkakaisa kami, Panginoon. Yes, oh God. Lord, Yes, Lord. walang imposible sa iyo, Panginoon. Yes, Patuloy oh God. pa rin kami nagpupulit, nagpapasalamat at naangkin ang iyong mga pangako, Panginoon. Yes, oh Sama-sama dito sa Rema, Panginoon. Yes, Salamat po, Panginoon, na ngayon pa lang, Panginoon, padadaluyin mo, datanggalin mo ang bara at dadaloy ang dugo sa kanyang paa, Panginoon. Yes, oh God. Upang siya'y Yes, Lord. makalakad, Panginoon, Yes, ng oh God. maayos, Father God. Sa Amen. pangalan po Yes, na oh iyong God. anak na si Jesus, Yes, O oh God. God. Lord, salamat po sa pangalan ni Jesus. Ang namin ng kompletong kagalingan Yes, oh niya God. at sa kanilang pinansyal na pangangailangan, Panginoon. You Amen. will provide, O Lord, in Amen. Jesus' name. At gayon din po sa aming Senior Pastor Boy, Panginoon, as requested ng bawat isa, alam mo po rin ang kanyang kalagayan ngayon, Panginoon. Yes, Lord. Salamat din po, Panginoon, sa patuloy na paghilom, Panginoon. Hallelujah, ng kanyang sugat, O God. At ganon din, Panginoon, sa hallelujah, sa kanyang kumpletong kagalingan. Hallelujah, na physically, Panginoon, hallelujah, yung kalakasan niya, Panginoon, O Diyos, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa kalakasan niya, Panginoon, O Yes, Diyos, oh God. at ingatan mo siya patuloy, Panginoon. Yes, Maraming salamat dahil ang aming Senior Pastor ay patuloy niyo pong bibigyan ng hallelujah ng mahabang buhay, Panginoon. Amen. Dahil, Yes, O Lord. Diyos, hallelujah, siya ay patuloy na magbibigay sa amin ng revelation na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Ingatan niyo po siya at kanyang buong pamilya. Salamat po, Ama. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na kami na natanggap na namin ang lahat ng aming panalangin. Sa pangalan po na yung anak ng si Jesus. Amen. Yes, Lord. Panginoon, salamat sa gabi ito. Salamat, O God, sa mga napakinggan namin, O God. Salamat, Panginoon, at tinuturuan mo kami patuloy, Panginoon, sa aming paglilingkod. Panginoon, dalangin namin sa iyo ang aming Senior Pastor. Salamat sa malakas sa pangatawan niya. Lord, ibigay mo sa kanya yung katalino na gagaling sa iyo. Para, Lord, maibigay niya sa amin, Panginoon, ang mga instruction, O God, upang maisagawa, Panginoon, ang mga plano mo, O God. Lord, dalangin din po namin ng kanyang mga kapatid, ang pag-iingat na nagbumula sa iyo, Panginoon, O God. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang siyang laging manguna sa mga kapatid niya, ang pag-iingat na nagbumula sa iyo. Dalangin ko rin po sa iyo, O God, ang aming mga leaders, O God. Patuloy mo na ibigay sa mga puso ng bawat isa ang papapakumbaba, Panginoon, ang submissive na heart, Panginoon, ng bawat leaders namin. Bigay mo sa amin, Panginoon, bigay mo, Panginoon, yung mga revelation mo kung paano, O God, gawin, Panginoon, ang mga plano mo, O God, sa simbahang ito. Pagpuglutin mo, pagkaisahin mo, O God, ang mga leaders. Lord, sa unite mo kami, Panginoon, sa iyong mga plano, sa iyong mga adhikain, Panginoon, dito sa amin, dito sa Rema. Yung ministry na pinagkatiwala mo, Panginoon, ay mabuo namin na nagkakaisa, Panginoon. Lord, ganun din po, Lord, dalangin namin ang bawat pastors, ang bawat workers, ang bawat simbahan, Panginoon, ang bawat miyembro ng aming simbahan. Lord, hayaan mo, O God, na lalo pang tumibay, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo. Lord, matupad namin ang mga bilin mo at instruction mo sa amin, Panginoon. Not only in our mouth, Panginoon, kundi, Lord, sa aming magagawa, Panginoon. Makita, Panginoon, ang holiness, Panginoon, ang pagpapala, Panginoon. Lord, ingatan mo ang aming mga kapastoran, ang mga workers, ang bawat simbahan, ang bawat miyembro, Panginoon. Nakikita mo yung mga ministry na hawak ng bawat isa. Lord, ang bawat hawakan namin ay pagpalain mo. Kaya mo na ang puso namin, Panginoon, O God, ay makasunod sa iyong mga dilid.
Lord, ang mga workers, ang mga pastors, ingatan mo sila sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Panginoon, saan man sila dumako po maroon, ang pag-iingat mo, Panginoon, o God, ay pinakakawalan po namin. Lagi mo silang iingatan, Panginoon. Nakikita mo yung time na sila ay nasa down, nasa pakiramdam. Nakikita mo na sometimes nalulungkot sila. Maraming, Lord, agam-agam sa isipan, pero ikaw yung peace, Lord. Ikaw yung joy, Panginoon. Ikaw yung love, Panginoon. Ikaw yung gentleness, Lord. Ikaw yung kindness. Ikaw yung self-control, Panginoon. Lord, dapat ang pangako mo, Panginoon, sa Galatians 5:22-23, Panginoon. At Lord, ingatan mo sila, Panginoon. Ibigay mo yung desire ng puso ng mga workers, ng mga pastors, ng bawat miyembro, Panginoon, o God ng aming simbahan. Patuloy mo kami, Lord, na i-unite, Panginoon. Padama, Panginoon, yung isang pamilya. Padama yung pag-ibig na nanggagaling sa iyo. Upang, Lord, magampanan namin ang mga binigay mo, Panginoon, kung paano kami maglingkod sa iyo, Panginoon. Lord, salamat kasi nandun ka palagi sa bawat miyembro, sa mga pastors, sa mga workers, Panginoon. At Lord, sa mga iniwan, Panginoon, Lord, ng mga workers and pastors, Lord, ng mga pamilya nila, Lord, kiningain mo, Panginoon, ang kanilang pangangailangan. Lord, mapakilala ka sa kanila na ikaw ang Diyos, Panginoon, na kahit kailan ay hindi nang iwan, Panginoon. Lord, salamat sa salvation, Panginoon, ng mga iniwan nila, Panginoon, na pamilya. Maging, Lord, yung bawat miyembro namin, Panginoon, ang bawat simbahan namin, Lord. Bigay mo sa amin, O God, yung desire, Lord, na lalo pang maglingkod, Panginoon. Salamat. Patuloy mo kami na pinalalakas, Panginoon, spiritually and physically. Panginoon, dalangin din po namin ang bawat isa, O God, na Lord, yung aming mga paa ay dalhin mo, Panginoon, sa lugar na nangangailangan, Panginoon, O God, ng kaligtasan. Salamat sa maraming kaluluwa na pagkakatiwala mo pa sa amin, Panginoon. Salamat sa mga simbahan na magpapatayo pa, Panginoon, O God, upang maraming kaluluwa, Panginoon, ang maligtas. Lord, salamat sa maraming workers na ibibigay mo na magkukumit, Panginoon. Lord, salamat sa maraming pastor, Panginoon, na magkakaroon ng pusong pastor. Ngayon, Lord, ngayong January, ang aming mga training, Lord. Salamat sa marami pang workers na magkukumit, Panginoon, para sa iyong gawain, O God. Lord, salamat at patuloy mo kami na pinalalakas. Especially, Lord, yung aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, bagamat nagkukulang kami, pero kahit kailan hindi mo kami pinatulad, Panginoon. Lord, salamat. Salamat, Panginoon. At itong darating na December, Lord, Lord, lahat ng mga activities namin, Panginoon, ay ino-offer namin sa iyo. Lord, ikaw ang siyang manguna, Panginoon, sa bawat activities ng bawat outreaches namin, Lord. Lord, salamat, O God. Salamat sa kagalingan, Panginoon, ng bawat isa sa aming physical at spiritual. Panginoon, marami pong salamat at dalangin namin doon sa iyo at itinataas namin sa iyo, O God. Marami pong salamat, Ama. Ito po ang aking samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y muling magpuri sa ating Panginoon. Kami lumalapit sa iyo, O Diyos. Ako sa iyo'y lumalapit. Sa iyo, mahal naming Panginoon. Yes, Lord. Nagpapasalamat sa iyong pag-iingat sa bawat araw ng aking buhay.
di nagbabago. Mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Yes, Lord. Panginoon, sa'yo lamang ako. Yes, Lord. Sa'yo lamang kami awitin ko. Ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang sa uling pagkakataon, hallelujah, aaminin ko, uwitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Awitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Panginoon, sa'yo lamang ako. Hallelujah, Lord. Sa nga po, Panginoon, hallelujah, mananatili po kayo dito sa puso ng bawat isa sa amin. Yes, oh God. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy ninyong pagsama sa amin. Yes, oh Sa patuloy na pagpaparanas niyo sa amin ng iyong presensya na nandyan lang kayo palagi namin kasama, Panginoon. Yes, oh God. Maraming salamat po, O Diyos. Kaya nga po ngayon pa lang, nagpapasalamat na po kami sa lahat po ng aming mga napanalangin. Yes, oh God. Ngayon pa lang, inaangkin na namin ang kasagutan, Panginoon. Yes, Lord. Kami mananalangin, sinabi mo manalig kami na natanggap na namin iyon at matatanggap na namin, O Yes, Diyos. oh God. Maraming salamat po. We claim all our prayers, O God, na natanggap na namin, O Diyos. Yes, Lord. Salamat po, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ng pinagpalang anak na Magandang gabi po. Salamat po. God bless po.